Hayop ka talaga, aswang ka! Kung sino ka man, kakatayin di kita! Sa dinami-dami lang pwede mong kainin, yung panabong manok ko pa talaga! Ang gagambang yan ay nakatakda lang kumagat sa dapat niyang kagatin. Kaya Veronica, iha, pwede ba akong makahingi ng dugo mo? Marami na aswang ang lumayo sa akin, tapos sumugod ka pa talaga! Tutok pa rin namin yung sumpa ng pinuno niya! Veronica, tapusin mo na to! Magandang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay ninyo, Miss Clar. Sa ilalim ng puting binti, may lakas na nakakubli. Talagang tugma ang salawikain na ito sa pagkatao ko. Patunay na wala talagang perpekto sa mundo. Nilikha ka mang kumpleto ang pangangatawan, hindi mo pa rin maiiwasang maging lampa minsan. Pero syempre, minsan ang pagiging lampa ay hindi yun nangangahulugan na panghabang buhay ka lang na ganyan. Ang totoo kasi niyan, nagagamit ko rin ang pagiging lampa kong tao para manugis ng aswang. Wala po akong talento sa pagsusulat, Miss Clar at Sir Jay. Pero dahil may pamangkin akong magaling sa ganito, sa pamamagitan niya ay ibabahagi ko rin itong karanasan ko. At upang lubos na maunawaan ang lahat, ako nga po pala si Denver. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ayan! Sige pa! Laklakin mo pa! Yun! Woo! Panalo na naman yung manok ko! Ang galing mo talaga, Piccolo! Uy, Kuya Denver, 100 ng taya ko dyan ah. Balig 200 lahat mamaya sa akin. Oo naman, Jepoy. Huwag ka mag-alala. Kapag nakuha ko na yung napanalunan ko, ibibigay ko kagad sa yung 200 mo. Oh, panalo. Manok sa pula. Teka, nasa na may-ari nito? Akin po yan, Kaperting. Ayos. Pera na naman to ah. Ako, ikaw na naman, Denver. Ha, ba, lagi ka na lang nanalo ah. Sa pag-alaga lang po yan, Kaperting. Halika dito, Piccolo. Ikaw talaga manok ka. Napupuno talaga yung bulsa ko dahil sa iyo eh. Ayos. Ay, sige. Halika. Doon tayo mag-usap. Oh, manok sa puti, nasan na? O, yung puso niyo akin na. Pasimple kong kinuha ang isang bagay sa pakpak ng manok ko at inilagay ito sa ulo ko. May kahabaan kasi ng konti ang buhok ko, kaya pwedeng itago yun doon. Sikreto ko kasi yon kaya laging nananalo ang mga manok kong sina Piccolo at Plapla sa sabong. Malayo naman ang bahay namin sa sabungan. Malaking lugar kasi yon ng kabundukan, pero hindi ito ang inaasahan natin na magubat. May parte naman ng bundok na ganon, pero sa lugar kung saan ako nakatira, kahit saan ka lumingon puro rancho ng kambing, kabayo at mga baka ang makikita mo, at iba't ibang tao naman ang may-ari ng bawat rancho. Kasama ko naman noon sa paglalakad si Jepoy. At oo nga pala, nangyari ito taong 2005. Kaya sa panahong yon, may cellphone na talaga. Nokia 6310 ang kauna-unahang cellphone ko noon. At dahil binata pa lang ako noon, hindi talaga ako magpapahuli sa pakikipag-textmate. Kaya nang makatapat ako sa lugar kung saan full bar ang signal, agad kong dinukot ang cellphone ko para tawagan ng ka-textmate kong nagpakilala bilang Angel Marie. Ba? Si Kuya parang text meet ah. Teka, nakita na po ba kayo niyan, Kuya? Hindi pa, Jepoy. Kikitain ko pa lang siya pero lagi daw siya may ginagawa. Pero ito, tatanungin ko nga siya ulit. Ay, naku talaga. Kaso hindi naman sinasagot yung tawag ko. Maganda po ba ang boses niya? Ano pangalan niya, Kuya? Pakilala niya sa akin, Angel Marie daw yung pangalan niya eh. Kaya sigurado ako dun, Jepoy, na maganda talaga yon. Pangalan pa lang eh. Ang problema nga lang, ayaw sagutin yung tawag ko. Siguro, itetext ko na nga lang. Hi Angel, are you busy? Wow!
Ang galing mo naman po mag-English, kuya. Sigurado ako, in love na in love yan sa'yo. Kasi nag-i-English ka. Abay, syempre naman. Kung gusto mo magustuhan ka rin ng babaeng gusto mo, syempre dapat medyo imported ka din, di ba? Oh, eto na. Nag-text na siya oh. Yan ang sabi niya, kuya. Ang sabi niya, teka, tara, upo tayo dito. Piccolo, diyan ka na lang muna ah. Re-replyan ko lang to magiging nanay mo. Patingin nga po, kuya. Ano po sabi niya? Eto na, babasahin ko na. Oh, etong sabi niyo, yung kuto daw gumagapang sa balakubak. Hindi naman yan ang sabi niya eh. Parang iba naman yung nasa cellphone mo. Alam ko naman na hindi yun yung sabi niya eh. Ang kaso, hindi ko makita yung screen ng cellphone ko kasi yung ulo mo nakatapat sa mukha ko. Yung nakikita ko yung kuto mong gumagapang sa balakubak mo eh. Lumayo ka nga muna. Babasahin ko na lang para marinig mo. Oh, ayan. Ito no. Ang sabi niya, yes, I'm busy pero chat tayo. Busy pala, kuya eh. Kaya pala hindi sinasagot yung tawag ko. Sandali lang, replyan ko na lang to. Sige. Gusto ko lang sana marinig boses mo. Pero sige na nga, next time na lang. Oh, ayun, nasend ko na. Ay, nako. Kung kailan may signal at load ako, saka naman siya hindi makausap. Makauwi na nga lang. Sayang naman. Teka, parang mas sayang yung manok mo, kuya. Umalis na po yata eh. Ha? Hala? Oo nga no. Naku, yung manok ko. Piccolo. Abay, Jepoy. Ba't hindi mo tinignan eh? Alam mo nagte-text ako. Nakakainis ka naman oh. Kuya naman eh, ako pa sinisisi mo. Tulungan mo na nga lang ako maghanap. Bilisan mo. Piccolo? Hoy, Piccolo! Agad naming hinanap ang manok ko noon at nakita ko itong pabalik-balik sa lugar na puro halamang amorseko. Yun yung mga damong kumakapit sa damit. Pero hindi ko na pinansin yun. Ang mahalaga ay mahuli ko ang manok. Ang problema lang ay palayo na ito ng palayo. At tuwing lilipad, lalo pa kaming nahihirapan. Mababa lang ang lipad niya pero kahit ganon, ang hirap pa rin niyang habulin. Doon ka banda, Jepoy. Dito ko, bilis. Hindi pwede mo wala yun. Piccolo? Piccolo, halika na! Naku naman, hindi yun pwede mula eh. Nandun yung gininto ang buhok ng tikbalang na binigay sa akin ni Lola Aganda. Naku, lagot ako sa matandang yun kapag nalaman niya na nawala ko yun. Piccolo! 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 Hoy, huwag ka lumipad! Kuya, nasa na siya? Parang hindi ko na makita, ang bilis siya mawala. Doon na rin naubos ang oras namin. Hanap kami ng hanap sa manok ko. Pero kahit halugugin na namin ang buong lugar, hindi na namin ito natagpuan. Posible kasing agad itong nawala dahil nasa katawan na pala nito ang buhok ng tikbalang. Walang niya nawala na, kuya. Mahirap na po talaga yung hanapin. Ano na pong gagawin natin? Paggabi na po mamaya oh. Pagkatapos hindi natin makikita ang daan kasi madilim na. Umuwi na tayo, kuya. May isa pa namang manok dun eh. Sige na, Jepoy. Mauna ka na. Hindi pwedeng hindi ko kasi makita yun eh. Nakakainis naman. Sa dinami-rami na pwede mo wala, yung manok ko pa talaga. Ano ba, kuya? Sa lahat naman po kasi ng dala mo. Manok mo lang po yung may pakpakat pa eh. Mabuti, umuwi na lang po kasi tayo. Gabi no. Mamaya may aswang dito. Buti ikaw may itak eh. Ako po wala. Tara na po kasi, kuya. Ay, naku. Yung buhok ng tikbalang ko, paano ko kaya mababawi yun? Ano po, kuya? Anong sinasabi mo po? Wala. Yung kaninang panandali ang saya, nawala na nang mawala ang manok ko. Yun talaga ang literal na makikita mo lang talaga ang halaga ng isang bagay kapag nawala ito sa'yo. Lumong-lumo akong naglakad noon pa uwi. Tapos dumidilim na pero malayo pa ang bahay ko.
Di bali ang kila Jepoy dahil dadaanan ko lang at pasado 7:00 na noon nang makarating kami sa kanila. Halika na, umuwi na tayo. Sige po kuya, ingat po sa daan ha. Hinintay ko lang noon na makapasok siya sa kanila saka naman ako umalis. Ako naman ay agad na tumakbo pabalik para puntahan ang lugar kung saan nawala ang manok ko. Hinahanap ko pa talaga yun doon hanggang sa makarinig ako ng mamang lasing na kumakanta sa daan. At dahil madilim ang gabi at palabas ako papunta sa daan, napahinto naman siya nang maramdaman ang paggalaw ng damo dahil hinawi ko. Ako naman, napahinto rin, lalo na nang maghanda siya ng mahaba niyang baril. Ay, sino ka ha? Magpakita ka humatapang ka. Ano? Balak mo akong kainin? Abay, interesado ka pa sa gurang ha? Makunat na ako, aswang. Baka matanggal lahat ng pangil mo kapag kinagat mo ako. Lumabas ka diyan! Anak ng titing naman oh, napagkamalan patuloy na aswang. Manong, gusto ko lang pong hanapin yung manok ko. Teka lang po sandali, Manong Karding. Lumabas ka diyan! Dahil tatadtarin kita ng balang halimaw ka! Labas! Manong Karding naman oh, matatamaan po ako ng bala ng baril nyo. Hindi ba yun aswang? Sino yan? Huwag ka magpanggap sa kung sino lang ha? Kahit tumarap ka pa sa akin bilang si Aganda, abay babarilin pa rin kita. Manong Karding, ako po ito, si Denver. Hindi ka nga nagpapanggap na si Aganda pero magpapanggap ka bilang apo niya. Papatayin kita! Manong Karding naman eh, matatamaan po ako ng bala. Sige, aswang! Tapo! Ratatatatatatat! Ano? Takot ka sa bala ka, ha? Nakakainis naman talaga oh. Mabuti na lang talaga noon wala kahit isang bala na tumama sa akin at nakapagtago pa ako noon sa malaking bato. Hindi kasi siya naniniwala na ako talaga to dahil sa kalasingan niya. At sa ginagawa niya ay masyado siyang matapang kung totoong aswang nga ako. Hindi na lang ako umalis noon sa batong pinagtataguan ko at saka siya kinausap ng kinausap. Manong Karding, ano ba naman ho kayo? Pakinig naman po kayo sa akin. Si Denver po ito, hindi po ako aswang. Kahit sa buhay niyo pa ako naasin, hindi po talaga ako aswang. Talaga. Paano kung ninilinlang mo pa rin ako, ha? Kung ikaw si Denver, sige nga. Bakit ka nandito? Kanina pa siya umuwi galing sa bungan. Kasi naman po Manong, nawawala po yung manok kong si Piccolo. Si Piccolo? Ay, magaling na manok yun, ha? 300 ko kanina ay naging 6 kasi nanalo yon. Ay, tapos nawawala. Oo nga po eh. Ngayon, naniniwala na po ba kayo na ako talaga si Denver? Hinahanap ko po kasi siya kaya ginabi ako ng ganito. Hindi po kasi pwedeng mawala yun, Manong Karding eh. May hindi talaga pwede. Kasi pag nawala yun wala na akong tatayaan. Wala na akong pambili ng tuba kapag ganon. Saan ba pumunta ha? Yun na nga po, hindi ko talaga alam eh. Kanina pa ho ko naghahanap. Kung ganon, hanapin natin ulit. Halika na. Doon na ako lumabas sa pinagtataguan ko at hinarap na siya. Tapos tinulungan pa niya akong hanapin ang manok ko. Pero hindi na talaga yun nahanap. Kaya inaya na lang niya akong sumama sa kanya para makiramay sa kakilala din namin na namatayan. Pagdating namin roon ay may pasopas ang pamilya ng patay. Kaya nakalibre pa ako ng hapunan. Inaya akong maglaro ni Manong Karding. Tapos nakatagpo pa kami noon ng kalaban sa sugal. Kaya napasabak na naman ako. Ginamit ko ang pera ko noon na napanalunan sa sabong. May lakihan mo na, Taya. Maswerte ka naman sa sugal eh. Manong Karding, pakunti-kunti lang po ha. Kapag swerte ako ngayong gabi, doon ako tataya na malaki. Sige.
Basta galingan mo ha. Kapag inulan ka na naman ng swerte dyan tatayaan na ako sa'yo ha. Wala pong problema, Mang Karding. Siguro dito ko lang ibubuhos yung sama ng loob ko sa sugal. Paunti-unti lang talaga nun ang taya ko dahil iniisip ko, wala sa akin ang gininto ang buhok ng tikbalang. Pero natapos lang ang laro, naswertehan pa rin ako at malaki talaga ang napanalunan ko. Yun nga lang, dulot ng pagkapanalo ko ay naubos ang pera ng kalaban ko nung umuwi naman kami at hinarangan kami ng mga ito. Abay, sino nga bang nanalo ulit? Eto, mga to. Abay, loko tong dalawang to Simutin ba naman yung pera natin? Hoy, kayo dalawa, mga mandaraya kayo. Ibalik niyo nga yung pera namin. Ay, loko tong mga to Hoy, hindi namin kasalanan. Kung mga talunan kayo Abay, bakit ba kasi hindi ninyo ginalingan? Ay, alam niyo naman palang mauubos ang pera ninyo. Hindi pa rin kayo tumayo. Tapos dadaanin niyo pa kami sa ganito. Abay, bulag ba kayo sa kung ano ang hawak ko De 12 to at may bala to. Pang-ibong maya lang yung baril mo Masyadong makaluma yan, Tatang. Hindi tatalab yan sa ganito katawan Hanggang laman ko lang yan. At saka ito, baka itong 45, siguradong matitigo kayo dito kung hindi niyo bibigay sa amin yung pera namin. Kaya ibalik niyo na! Nakakainis naman Manong, hindi na ito maganda Ibalik na lang natin. Ay, anong ibalik? Hoy, Denver. Naglaro pa tayo ibabalik lang din naman pala ang panalo. At saka ano ba? Naniniwala ka talaga na kayang pumatay ng tao yan. Sus, takot lang niya. Isa! Manong, para wala ng gulo. Ibalik na lang natin yung pera. Bahay ang tango mo naman, Denver. Para naman tayo mga ututong nakikipaglaro sa mga yan. Kung ibabalik lang naman. Ay, hindi. Huwag mong ibalik ang pera. Ay, Denver! Ano ba? Ayan! Ganyan! Oh, nasa na? Patiri yung pera mo Ibigay mo na lang. Naku, yun lang. Ibang usapan na kapag pati yung pera ko. Aba, hindi mo talaga ibibigay? Di papatay na lang kita. Buisit! Bakit ang bilis mo kumilos? Gumagana talaga yung pagiging ganito ko kapag inubos yung pasensya ko. Alam mo ba kapag mabait ako, lampa ako? Pero kapag galit ako, hindi mo ko kaya. Kaya ngayon, luhod! Mapapali yung kamay ko, sandali lang. Bitawan mo ako. Aray ko. Tama na, tama na. Ay, ano ba pala, Denver Hayakin na yung baril niya. Baril-baril ka pa Kung hahawak ka nito, dapat mas mauta ka sa kalaban mo. Lumpuhin mo na yan tapos halis na tayo. Nakakaawa naman to kapag nilumpo ko, Manong. Sige, wag mo nang lumpuhin. Para ikaw naman ang malumpo niyan. Naku, ayoko, Manong. Ay sana kung aswang siya pero hindi naman kaya para hindi tayo balikan nito, tumakbo na lang tayo. Anong tatakbo? Natalo mo nga yan. Siguro bibigyan ko na lang siya ng pangalawang tsansa. Kaya akin na po yung baril niya. Hoy! Huwag mo namang ibigay, Denver. Ay, naku, sira ulo ka talaga Oh, ayan na yung baril mo. Manong, tara na, takbo na. Ay, naku, animal ka talaga, Denver. Kahit kailan ka talaga isintu-sintuke. Kita mo, pinagpabaril na tayo. Pinaputukan na kami ng taong yon matapos kong isauli ang baril at tumakbo ng mabilis. Sinadya kong ibalik ang baril dahil alam kong hindi naman makakatama ang may-ari dahil hindi naman siya marunong bumaril. At habang tumatakbo kami, hinabol pa kami ng mga kasama niya. Pagbalik ko ay pinagalitan ako ni Mang Karding ng todo. Dali-dali naman akong lumiko sa daan papunta sa amin at hingal na hingal ako pagdating sa sapas sa ibaba ng bahay namin. Konting akit na lang noon, bahay ko na. Naghilamos ako sa sapa, pero napasigaw ako sa sobrang lamig ng tubig.
At habang naghihilamos ako, may narinig akong kaluskos sa bandang itaas. Bah, may aswang yata ah. Hoy! Kung sino ka mga aswang ka, kantiin mo na ang lahat, wag lang ako ha. Baka mapaaga yung pagtago mo sa lupa niyan. Sige ka. Ano? Kakasa ka ba? Tara! Mano-mano tayo! Matapos kong sabihin yon, narinig ko agad ang kaluskos ng tumakbo palayo. Napailing na lang ako noon at nagpasya na lang na umuwi sa bahay. Simpleng bahay lang naman yon. Maliit na kubo pero matibay. Dahil meron akong kwarto sa ilalim ng lupa. Maayos naman ang paglapit ko sa pintuan at pagbukas nito. Kaya sino namang mag-aakalang paghakbang ko papasok, nadapa pa ako. Aray ko! Punyemas naman oh. Ang sakit ng buto ko sa binti ah. Makatayo na nga. Aray ko, para ako maiihi na ewan ah. Teka, ano ba yung nasagi ng paa ko at nadapa ako? Ano to? Anak na. Naku, Pla. Naku, yung isang manok ko. Nasaan yung ulo mo? Sinong walang yung aswang yung kumain sa'yo, ha? Bakit bumukak yung katawan mo? Naku, nalayasan na nga ako ni Piccolo tapos ikaw naman kinain. Naku, sino ba isasabak ko na sa sabong nito? Hayop ka talaga, aswang ka! Kung sino ka man, kakatayin di kita! Sa dinami-dami lang pwede mong kainin, yung panabong manok ko pa talaga! Aray ko, yung binti ko ah. Dinampot ko na lang ang manokong yon at paika-ika na lumabas ng bahay. Kinuha ko ang pala na nakasandalang sa gilid ng bahay ko at saka lumayo sa bahay upang gumawa ng libingan ng manok. At habang ginagawa ko yon, nagsasalita akong mag-isa na panay reklamo sa kamalasan ko sa buhay. Matapos kong ilibing ang manok ko noon, naghugas muna ako ng kamay at paa sa tarog, saka pumasok sa loob ng bahay. Sinara ko agad ang pinto at saka sinindihan ang lampara sa loob. Kumalat ang liwanag ng apoy sa buong bahay ko. At hindi pa man ako nakakapwesto ng maayos noon, nahagip agad ng paningin ko ang langis. Nasa ibabaw yun ng lamesa kong gawa lang din sa kahoy. May nanonood na aswang sa akin ah. Kulong-kulo yung langis ko. Ano kaya magagawa nito? Kong aswang to ah. Anong akala niya sa akin, maisahan niya ako ng ganun-ganun lang? Teka nga, nasaan ba yung mga bote nang malagyan ko ng likidong pangontra tong itak ko? Ayun pala. Gusto yata ng aswang na to maglaro eh. O sige, mapagbigyan nga. Binuksan ko nga ang boteng binigay sa akin ni Lola Aganda. Ang laman nun ay iba't ibang sangkap na pangontra sa aswang. Pinatulo ko yun sa talim ng itak ko at ikinalat. Pagkatapos nun ay lumabas ako sa bahay at pinakiramdaman ang paligid. Sandali kong sinilip ang bote sa ibabaw ng lamesa at kumukulo pa rin ito. Ibig sabihin, ang aswang ay nasa paligid ko pa rin. Dahil doon ay umakit ako sa bubong ng bahay ko. May ginawa kasi akong tambayan doon dahil sa parting yun kahit papano ay may signal ang cellphone ko. Doon ako tumambay at nakipag-text na naman sa ka-textmate ko si Angel Marie. Hi Angel Marie, gising ka pa ba? Ako, yes pa eh. Send. Kahit yes lang yun, importante, may English. Ang bilis niya mag-reply ah. Ibig sabihin gising pa nga siya. Basahin ko nga. Oo. Gising pa ako. What about you? Pumapatol na din to sa English ko ah. Sige. Englishin ko nga rin. Paano ba? Teka. Ito. Yes. Ano ba yan? Akainis naman. Ano nga ba ulit English ng gising pa ako? Ano nga ulit yun? Parang nasa dulo na ng dila ko eh. Alam ko na. I'm wake up pa. Ayun, send na.
Oh, mag-send ka na. Ay, naku. Naulan pa nga na signal. Send na. Isa, dalawa, tatlo. Ay, pala kang aswang. Oo, aswang nga. Animal to ah. Hoy! Ibalik mo sa akin ang babae! Babae? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Tsaka anong klase aswang ka? Para mas pangit ka pa sa mana ng gala. Totoo nga ang sabi nila. Wala kang ugaling matakot. Para wala na lang tayong gulo, manunugis. Ibalik mo na lang sa akin ang babae. Hoy, wala akong alam sa babae sinasabi mo, no? Kung sino man yun. Mukha ba akong lapitin ng babae, ha? At saka ikaw, ano ka ba dito? Dayo? Sino ka ba aswang ka? Hoy! Hindi ako kasing hangal mo. Para sagutin ang mga tanong mong yan na, sinong mautak na aswang pa ang ilalantad niya ang sarili niya sa manunugis? Oo nga naman. Ba't di ko naisip yun? Yung naisip ko kasi kung paano ka papatayin ngayong gabi eh. Halika dito! Magkikita na lang tayo sa susunod na gabi! Anak ng tinapay naman oh. Hoy! Bumalik ka dito! Akala mo hayaan lang kita? Hoy! Wala pa ang aswang na pinapalagpas kaya habulin pa rin kita! Oo. Mahulog ako! Aray ko! Ang sakit dun ah! Sakto kasi na paghakbang ko. Nadulas ang paa ko sa yero. Kaya dumausdos ako pababa hanggang sa nahulog na lang ako mula sa bubong. Mabuti na lang at lupa lang ang binagsakan ko at hindi bato. At isa pa, hindi naman ganun kataas ang bubong kaya hindi ako masyadong napuruhan. Pero nasaktan ako, lalo na ang balakang ko. Hindi ko na nga nahabol ang aswang noon dahil pakiramdam ko talaga na balda na ako. Ay nako, nakakainis. Bakit ba kasi lagi ako nadadapa at saka nadudulas eh? Hindi ko tuloy nahabol yung aswang na yun. Pero kakaibang aswang yun ah. Noong ko lang din yun nakita. Sino kaya yun? Makapasok na nga lang muna sa bahay. Aray ko, yung likod ko. Paika-ika naman akong pumasok sa bahay at nilapag sa ibabaw ng lamesa ang ita ko. Habang hinihimas-himas ko ang mga masasakit na parte sa katawan ko, napatingin ako ulit sa boteng may langis na kumukulo. Oh, umalis na yung aswang ah. Bakit kumukulo pa rin to? Ano, hindi lang isa yung aswang? Aba, may isa pa. Nasaan kaya yun? Bahala na nga kayo dyan. Mamaya madagdagan pa yung balda ko sa katawan eh. Hinayaan kong kumulo ng kumulo ang langis sa loob ng bote. At ako naman, nagpalit na lang ng damit saka natulog sa higaan. Dinamdam ko ang kapalpakan ko nung gabing yon. At kinabukasan, inatake ako ng pananakit ko sa katawan. Lalo na yung sa parting binti ko noong nadapa ako. At sa balakang ko nung nahulog ako. Bumangon lang ako noon at nagpakulo ng tubig. Yung lutuan ko kasi, 3 bato lang yon na pinaglapit ko. Para lang mapatungan ko ng takure o di kaya ay kaldero. At nang kumulo na ito at inilipat sa thermos ang mainit na tubig, nilapitan ko ang pintuan papunta sa baba. Hindi naman ako mayaman pero merong underground ang bahay ko. Pero nang hawakan ko ang pintuan, doon napansin ko na parang nakakalas ang tali ko roon. Oh, bakit parang may nagbukas nito? O hindi ko lang siguro na sa kahapon. Teka. Gumukulong pa rin yung langis ko sa ibabaw ng lamesa. Teka, ano ba? Hindi kaya may nakasama ko asong dito sa bahay ng buong gabi? Naku, lagot talaga sa akin yun. Hoy! Nakibahay ka pa talaga sa akin ha! Malas mo lang ngayon kasi umaga. Pero bakit nga ba hindi umalis yun? Binuksan ko na lang ang pintuan na yon at saka ako dali-daling bumaba. Sa pagkakataong yon, wala akong hawak na itak dahil nga nasa ibabaw lang ito ng lamesa ko. Sinindihan ko ang ilaw sa lugar na yon dahil madilim. Hindi na kasi abot ang liwanag ng araw sa baba
dahil nga nasa ilalim na yun ng lupa. Nang kumalat ang liwanag ng apoy ng lampara sa dilim, bumungad sa akin ang iba't ibang sandata ko laban sa aswang. May malaking baul din ako roon na ang laman ay mga sandata rin, pero wala pang bahid ng mga pangontra dahil bagong gawa. Yun ang rason kung bakit hindi ako yumayaman kahit pa inuulan ako ng swerte sa sugal. Yung pera ko kasi, puro sandata ang mga binibili ko. Ano itong nasa likod ng baul ko? Wala naman akong binalot sa katsa tulad nito ah. Sino kaya aswang yung pumasok dito? Tsaka akala niya siguro mahawakan niya isang data kung may mga pangontra na ah. Teka, yun naman ng katsa na to. Anak na, mga bagong bilis ang data ko to ah. Bakit nakalabas to sa baul? Nako, hindi kaya... Ay, siguro naglagay ng patibong yung aswang na yun sa baul na to. Oo yun ah. Akala niya siguro may isahan niya ako ah. Teka nga. Hinila ko ang baul na yon at napansin kong mabigat yon. Yung bigat niya kulang na lang matumbasan din ang bigat ko. Para naman mahila ko yon, kumuha ako ng malaking panali. Marami rin kasi akong panali ng kalabaw doon at tinali ko yun sa baul. Sinigurado ko lang na hindi ito mahuhulog sa tali kapag hinila ko sa hagdan. Yun nga ang ginawa ko. Nagpakahirap akong hilahin ang baul na yon palabas sa underground ng bahay ko. Dinala ko pa talaga ito sa labas at saka binuhusan ko ng gas. Wag! Sandali! Teka lang, wag mo ako sindihan! Nandiyan ka pala ah. Lagot ka sa akin ngayon. Teka, babae yun ah. Aswang yun? Tignan ko nga muna. Yun lang is ko kumukulo pa rin. Iti ibig sabihin yung babae yun yung aswang talaga. Nako, kamalas mo naman nandiyan ka no? Huwag mo naman ako sunugin dito, please! Anong please? Abay loko to ah. May pa-English ka pa dyan? Wala na, patay ka na sa akin ngayon. Siguro ikaw yung pumatay sa manok ko no? Hindi ako aswang! Maawa ka, palabasin mo naman ako dito! Anong hindi aswang? Kumukulo nga yung langis ko sa loob oh. Kaya ibig sabihin aswang ka. Magsisinungaling ka pa, lata naman. Ngayon tutustahin na kita. Kasalanan mo kung bakit ka pa kasi pumasok dyan sa baul ko, di ba? Ito pang gas. Ay, lintik na yan, natapon pa talaga. Nabasa tuloy yung t-shirt ko. Ayan na nadagdagan ko na yung gas sa baul. Di bali na masunog yung baul na pamana sa akin ng lola ko albularya. Ay, ano ba naman tong lighter na to? Ba't tayo sumindi? Isit naman wala palang asugi itong lighter na to eh. Pero okay lang yan. Alam ko naman yung technique dito eh. Please naman, maawa ka naman Buksan mo na lang tong baul tapos magpapaliwanag ako kung bakit ako nandito. Huwag mo namang sindihan yung baul masusunog ako niyan eh. Buksan mo na to, sige na please. Mukha mo please. Hoy, hindi bagay sa aswang yung mag-English ha. Kaya huwag kang mag-English. Ako nga manunugis na may cellphone, hindi nga makapag-English eh. Ano namang mali kung mag-English ako? Minsan ganun ako lumaki eh. At saka marami akong friends na nagsasalita na ganun. Ako sabihin mo lang kasi, hindi ka marunong mag-English. Hoy, palabasin mo na ako dito. Ano ka ba? Kapag nakita mo ako, hindi mo sasabihin na aswang ako, promise. Bilisan mo na kasi, maawa ka na, ayoko pang mamatay. Hoy aswang, kung mauuto mo ako sa paawa-awa mong yan, nagkakamali ka ha. Tutustahin na kita ngayong umaga. Huwag naman ano ka ba? Hindi nga kasi ako aswang dahil ako yung inaaswang. Dinukot lang naman ako tapos dinala ako dito. Maawa ka naman huwag mo naman ako sunugin. Dahil sa sinabi niya ay tumigil ako sa ginagawa ko at lumapit na lang ako sa baul. Inalis ko ang lock nito at binuksan. Isang babaeng maputi at maganda ang mukha ang nakita ko sa loob ng baul na yon. Habang natutulala pa ako, mabilis naman siyang bumangon at lumabas sa baul. Naku, isa palang chicks to eh.
Mabuti na lang hindi kita nasilaban ano. Sayang pala sana yung ganda mo kung nataon. Kakainis. Amoy gas tuloy ako. Ano kasing ginagawa mo dito sa bahay ko? Tsaka bakit ka ba nasa loob ng malaking baul ko ha? Dahil nga nagtatago ako. Ayoko makain ng aswang eh. Sa tingin mo, makakain ka na aswang kung isa ka na mga aswang? Hoy, hindi nagsisinungaling tong langis ko sa loob ng bahay no? Tignan mo, kumukulo oh. Aswang ka sigurado ko. Hindi nga kasi ako sinabi aswang eh. Bakit ba ang kulit mo? Talaga? Sige nga, ipaliwanag mo nga sa akin yung natuyong dugo sa labi mo. Ha? May dugo ko sa labi? Nasaan? Naku, mukhang ikaw yata yung kumain sa manok ko kagabi no. Alalahanin mo, ikaw kumain sa manok ko, tama ba ako? Ha? Yak, ano ba naman yan? Ako kakain ng manok na hilaw? Ay, pero teka. Hala, hindi yung panaginip. Kumain nga ako nung... Hindi pwede to. Hilaw na manok, bakit ko naman kinain yun? Ay nako, naayanggaw yata tong babaeng to. Teka nga, pero tong lighter na to, ubus na yata yung gatong ha. Matapon na nga to. Doon ka. Nang itapon ko ang lighter ay tumama pala yon sa bato at biglang hinatak ng gas ang apoy kaya lumiyab ang baul. Napatalon ako sa gulat at mas napatalon ako nang mapunta sa short ko bigla ang apoy. Oh! Hoy! Nasusunog yung short ko! Nako! Yung bowl ko sa dali! Pahinga ko ng tubig! Hoy! Sabi ko pahinga ko ng tubig! Ay nako! Ako na nga lang! Mabilis akong tumakbo papunta sa tarog at binuhusan ang sarili ko ng tubig. Nang mapatay ang apoy sa short ko, binuhat ko naman ang isang balde na puno ng tubig at saka binuhusan ang malaking baul ko. Hindi lahat ng apoy ay namatay, kaya kumuha pa ako ng isa pang balde ng tubig at binuhusan ulit yon hanggang sa usok na lang ang nakikita ko sa baul. Pero syempre maitim na ito. Ay, ang init dun. Tsaka muntik na matupok yung baul ko. Ewan ko sa'yo. Kanina gusto mo ko sunugin dyan sa loob ng baul. Tapos ngayon nadidismaya ka kasi muntik nang masunog yan. Ano ba talaga? Kanina, handa ako sunugin yung baul kasi alam ko may aswang sa loob. Pero ngayon na nasa labas ka na, syempre hindi dapat masusunog yung baul ko. Tsaka ikaw dapat yung sinunog ko eh. Kapal naman ng mukha mo no. Di mo ako tinulungan kahit papano. Bakit naman kita tutulungan kung muntik mo na nga ako sunugin? Wala ka bang common sense ha? Ba, loko tong aswang na to ah. Huwag mo ako ini-English dyan. O sige na, pumasok ko na nga dun sa bahay at uusisain kita dun sa ginawa mo kagabi. At saka mukha ka kasi mayaman eh. Hindi halatang tumagal ka dito sa bundok. Kasi nga dinukot lang ako. Kinidnap, ganun. Teka nga, papasok muna ako sa loob. May extra ka bang toothbrush dito? Gusto ko kasing maglinis ng ngipin eh. Wala ko dyan. Isa lang yung toothbrush ko. Huy, huwag mong gagamitin yun ah. Mamaya mayanggaw mo pa ako. Pumasok siya sa bahay at ako naman ay nilinisan na lang ang baul ko saka pinataob ito. Pagkatapos ay pumasok ako sa loob at nadatnan ko ang babae na ginagamit ang toothbrush ko. Nagreklamo naman ako pero wala siyang pakialam. Tuloy lang siya sa paggamit ng toothbrush ko at pagkatapos naman niya, agad ko namang sinimula ng pang-uusisa. Oh, ngayon, ikwento mo. Ano ba kasi nangyari? Paano ka ba nayanggaw? Nayanggaw? Ano naman yun? Nayanggaw? Ibig sabihin hawaan ka ng pagkaaswang. Yun kasi yung rason kung bakit ka nasarapan sa manok kagabi. Hoy, alam mo bang wala ng ulo yun? Wakwak yung tiyan nun tsaka ang totoo, halos kalahati na lang ng katawan yun natira doon. Ano? Oh, ba't ang laki-laki ng mata mo dyan? Oo, ginawa mo yon sigurado ako. At saka alam mo ba yung manok ko na yon?
Isasabak ko sana yun sa susunod na sabong eh. Kasi yung isa ko nawala. Ngayon, paano na ako magkakapera nito kung wala na yung mga manok ko? Kasalanan mo yun. Hindi mo tinago yung manok mo eh. Alam mo namang may aswang pala sa gabi. Ano? Isa ko itatago sa baol. Ay nako. At saka ikaw, alam mo, ikaw pa lang yung natatanging aswang na naligaw dito sa bahay ko. Kasi kung hindi ka tanga, hindi ka papasok dito lalo na't may bote ng langis dyan na kumukulo sa ibabaw ng lamesa ko. Sigurado ko pagpasok mo pa lang dito, kumukulo sa ibabaw ng lamesa ko yun eh. Kaya kitang-kita mo kaagad yun. Oo nga no. Pero bakit pala kumukulo yan? Abay syempre dahil aswang ka, kulit mo ah. Teka nga, bilisan mo dyan. Mamaya mag-uusap tayo ah. Na malaman ko naman kung anong dapat kong gawin sa'yo. Kasi nakikita ko, parang ayaw mo naman pumatay ng tao, di ba? Hinayaan ko muna siyang gawin yung mga gusto niyang gawin. Naglinis lang naman siya ng katawan at nagpalit ng damit. Automatic na yung damit ko ang ginamit niya. Ako naman, habang abala siya ay naligo na lang din. Nagpalit ng damit at nagkape pagkatapos. Nang ayos na ang lahat sa aming dalawa, saka naman kami nag-usap. Inusisa ko siya tungkol sa dahilan kung bakit siya napasok sa bahay ko. Ang totoo kasi niyan, pinauna akong umuwi ng kuya ko. Wala naman akong masakyan dahil gabi na. Tapos yung kaklase ko, merong motor. Tapos nakita niya ako sa daan na umiiyak. Kasi nga, naiinis ako sa kapatid ko. Inalok niya ako sumakay. Tapos sabi niya, ihahatid niya ako sa amin. Hindi ko nga alam kung bakit, pero habang nakaangkas ako sa kanya, bigla akong nahilo eh. Sumakit yung ulo ko tapos parang gusto kong masuka. Huminto nga kami para lang mapagbigyan ko yung sarili kong masuka. Nalalayan naman niya ako nun. Yun nga lang, sobrang pagkahilo ko. Nawalan ako ng malay. Nahilo ka kamo? Tsaka nawalan na malay? Oo. At saka, naalala ko sobrang nanghihina talaga ako nun. Parang may humihigop sa lakas ko na ewan. Nabati ka yata eh. Natablan ka ng balis ng aswang. Ano ba yung lugar nyo? Bayan din yun, di ba? Kasi nga Nianggao pero hindi mo alam na may nambabali sa inyo. Bayan din naman. Pero iba talaga sa nakagisnan kong syudad, no? Aba, mayaman ka pala. Taga-syudad eh. Malayo sa buhay namin dito. Naku, hindi naman. Ayun na nga. Nung magising ako noon, nasa lugar na ako ng mga aswang. Ginawa ko nga lang ang lahat para makatakas. Tapos, may tumulong lang sa akin na matandang babae. Isang buong araw nga ako nasa kanya noon kasi doon ako inabutan ng umaga. Tapos doon na din ako namalagi pagkasunod na gabi. Kaya nga lang nung gabi ding yun, natuklasan ko aswang din pala siya. At doon niya ako pinilit tinukin yung isang bagay na niluwa niya. Alam mo, kahit matanda nga yun, sobrang lakas niya eh. Nako, yari na. Yun na nga yung dahilan kung bakit kinain mo yung manok ko. Pero hoy, may sinaktan ka na bang tao? Tao? Uy, wala naman no. Tuloy-tuloy lang kasi yung takbo ko noon. Sinundan ko nga yung ilog kasi naisip ko baka makarating ako sa lugar na may mga sasakyan. Pero grabe tong lugar nyo. Gaano ba to kalayo sa bayan? Malayo. Kung sasakay ka 1 oras yung biyahe papuntang bayan. Bayan pa lang yun ah. Hindi pa yun sa kabisiran ng probinsya. Kung lalakarin mo naman, abutin ka na 1 buong araw mula dito papuntang bayan. Alam mo naman itong lugar na to, bundok. At saka nga pala, ano nga palang pangalan mo? Ako si Veronica. Ikaw, ano pangalan mo? Denver Pogi. Yak, bakit ba kumikindat ka pa? Hindi bagay sa'yo, oy. Hoy, baka nakakalimutan mo aswang ka tsaka manunugis ako ah. Ba, dapat ganitong lugi ka, magpakabait ka sa akin. Kasi ako bilang manunugis ah, wala akong aswang na kinakaawaan. Sa totoo nga niyan, ikaw pa lang yung aswang na pinagbigyan ko ng chance eh. At saka ako nga pala, alis tayo ah. Oh, saan naman tayo pupunta? Ayoko makita ng mga humahabol sa akin ha. Simula ngayon nakasama mo ko, wala nang aswang nakukuha sa'yo. Siguro dadalhin kita kay Lola kasi alam ko yung bagong Yanggaw naaagapan niya eh.
Pero yung nakalunok ng bato ng aswang, di ko talaga alam. At saka siya lang yung makakasagot nun. Kaya tara na, akyat tayo dun sa bahay niya. Palubat na rin kasi yung cellphone ko eh. Doon na ako makikicharge sa solar ni Lola. May cellphone ka pala eh. Pwede ba akong makitawag mamaya? Oo sige, tara na, akyat na tayo. Yung bahay kasi ng lola ko, nasa taas pa banda ng bahay ko. At hindi yun malapit. Siguro may 15 minutos pa ang itatagal namin sa daan bago makarating doon. At kasama na doon ang pahinga. Pagdating namin sa bahay ni Lola, walang tao roon kaya hinanap muna namin siya. At nakita ko siya na nag-aayos ng tarug niyang tila nasira yata. Lola! Lola Ganda! Lola! Ay nako, ang hirap talaga pag bingin tinatawag mo. Lola! Lola Ganda! Grabe, ang ganda naman dito. Yun, dun yata ako dumaan eh kasi maraming baka dun. Kaso lang kagabi nagsitakbuhan yung mga yan. Oh, doon banda? Bali, doon ka pala nang galing. E di ibig sabihin, yung asong na sinasabi mo, taga ron yun. Oo, pero malayo pa yung kanila ah. Malayo pa nga yung lugar ng matanda na akala ko kakampi ko eh. O sige, sandali lang ha. Pupuntahan ko lang si Lola. Medyo bingi kasi yun kaya kailangan kong kalabitin. Lola? Lola Ganda! Lola Ganda na hindi maganda! Uy! Lola! Ay naku, walang yung kalabaw. Ano ba naman yan, Denver? Ang sabi ko di ba wag mo akong gugulatin? Aray ko naman Lola! Dinami-rami na pwede mo yung sa ulo ko. Yung galon pa talaga ng tubig. Ano bang kailangan mo dito, ha? Eh, sandali nga pala. Nakita na naman kita kahapon na may dalang manok eh. Siguro nilagay mo na naman yung ginunto ang buhok ng tikbalang sa manok mo, ano? Magkano ang napanalunan mo? Abe, pahingi naman ako para naman may maibili akong asukal at kape ko. Ay dahil ubos na. Yun lang naman pala eh. Alam mo lang, marami akong pera dito oh. Ito. At akin na yung gininto ang buhok. Ikaw sinasamantala mo yung biyayang bigay ko sa'yo. Akin na. Oo. Naku la, nasa bahay po eh. Nasa manok ko. Babalik ko na lang po dito mamaya la ha. At saka la, kung kukunin mo po sa akin yun ano naman yung gagamitin ko pag binalikan ako ng aswang na umatake sa bahay ko kagabi? Ano? May aswang na umatake sa bahay mo? Opo Lola. Sabi pa nga niya, ibalik ko daw yung babae sa kanya. Wala naman akong kinuong babae sa kanya eh. Teka. Oo, tama. Yung babae pala. Si Veronica. Siya yung tinutukoy na aswang na yun. Nako, ba't kayo walang naisip to? Sino naman yung Veronica na yan, ha? Dahil nagtanong na siya ay sinabi ko na agad kay Lola ang tungkol kay Veronica. Habang naglalakad na kami patungo sa kinaroroonan ng babae. Pinaliwanag ko sa kanya lahat-lahat. Hanggang sa madat na namin na kumakain siya ng bayabas. Pero tila hindi yata nito nagustuhan ang lasa. Oh, ayan po siya Lola oh. Tsaka kita mo, parang ayaw niya sa bayabas. Samantalang maraming babae may gusto niyan eh. Aswang nga diba sabi mo? Talagang hindi niya magugustuhan ang lasa ng bayabas. Pero napakaganda naman itong batang ito. Tapos naging aswang lang. Sayang la no? Abay oo. Sayang kasi nga napakabata pa niya. At mukhang may pangarap sa buhay. Dapat itong makauwi sa kanila na hindi aswang. Pero kung yung sayang na yan tungkol sa'yo, nako apo, huwag mo nang pagkainteresan. Mas lalong sayang ang buhay niya sa'yo. Lalo na't kung sa normal na pamumuhay ay lampa ka naman. Aray ko naman Lola. Sakit mo naman magsalita. Ganyan na po ba talaga yung tao kapag kumukunat na? Pero imbis na pansinin ako,
Nilapitan na lang niya ang babae at kinausap. Binusisi niya ito sandali at saka niya inaya pa uwi sa bahay. Yun nga lang, pagdating sa bahay ay biglang nahimatay si Veronica. Ibig sabihin na apektuhan ito ng mga pangontra ni Lola sa aswang. Binuhat ko na lang nun ang babae papasok ng bahay at inalis naman ni Lola ang mga nakakalat niyang pangontra. Pinahiga ko naman siya sa sofa at si Lola naman, ang unang ginawa niya ay ang pagtatawas. Gamit lamang ang niyupi niyang kutsara, kandila at langgana na may tubig. Doon niya binasa ang kalagayan ng babae. Nako Diyos ko! Hindi maganda itong nakasagupan ng batang ito. Bakit, Paula? Ano po nakita nyo? Isang pamilya ng matrukula ang unang nakakuha sa kanya. Oh, ayan o. Tila may kung ano sa babaeng ito kung bakit siya napili. Bukod sa isa siyang birhen ito, mukhang ito ang dahilan pero hindi ko mabasa. Tapos ito tingnan mo ito. Mukha ng aswang na bruka. Kapag ganito na manipis ang imahe sa buhok, ito ang hulma ng mukha. Bruka ito. Tapos itong isa pa, panganib na darating sa kanya. Pero hindi ko mabasa kung ano. Hindi malinaw At yung mga matrukula na yon, sigurado akong hahabulin siya nito. Pero yung pag-aaswang po niya, hindi na ho ba makukuha yan? Para naman po makabalik siya sa kanila. Bato ang nilunok niya, apo. Hindi yanggaw. Kaya ang sitwasyon niyang yan, ang tanging makakapuksa lang ng pagkaaswang sa katawan niya ay kamatayan. Pero sa tawas na nakikita ko may kakaiba pa rin sa babaeng yan. At hindi ko masasabing kakampi yun ang aswang. Tila yun ang dahilan kung bakit hinabol siya ng matrukulan. Kalaban siya, pero malaki ang pakinabang. Yun ang naintindihan ko sa tawas niya. At kung ano man yun, hindi ko alam. Pero parang pamilyar ang presensya ng babaeng ito sa akin. Huwag mo sabihin apo mo siya sa ibang lalaki Anong apo sa ibang lalaki ka dyan? Tumigil ka nga. Oo nga pala, pahingi na pala ako ng pera. Magkano pala yung napanalunan mo kagabi At yung gininto ang buhok Mawala nang ang lahat, wag lang yon. Kaya ibalik mo na yun sa akin. Wala na akong tiwala sa'yo tungkol doon. Kasi naman ikaw ang gagamit pero sa manok mo ay nilalagay. Nakong bata ka, nakakainis ka talaga. Opo basta ibabalik ko yung bukas. Mamayang hapon mo na ibalik, wag bukas. Dahil hinahanap niya sa akin ang gininto ang buhok, namroblema na ako kung paano ko ibabalik yon. Nang magising naman ang babae, pinakain namin ito. Manok pa rin yon pero pinakuluan lang ni Lola. Para naman hindi hilaw ang makain niya. Pero mas ginusto nito ang dugo ng manok. Pagkatapos ko namang kumain noon ay nagpaalam ako sa lola ko na umalis. Binalikan ko ulit ang lugar kung saan nawala ang manok ko. Tanghaling tapat noon at napakainit ng panahon. Pero binaliwala ko yon at patuloy na hinanap pa rin ang manok ko. Nakarating na nga ako sa kabilang rancho kung saan nakatira ang iba pang kadugo ko. Chang? Chang Shasha? Chang Shasha, nandyan po ba kayo? Chang! Oh, Denver! Ay, oo nga pala. Sa'yo ba yung manok na naligaw sa amin, mukhang sa'yo to Ito ba yung ginagamit mong panabong? Hala, nandyan po, Chang. Nasaan o? Mabuti, Chang, nakita nyo. Si Donde ang nakakita nun. Sandali lang at kukunin ko. Ay, salamat. Grabe, kagabi ko pa hinahanap yan . Maraming salamat po, Chang Sa wakas, wala na ang problema kay Lola. Ito na bakit ba naman ito nawala, siguro may ka-textmate ka na naman, kaya ganyan, ano? Sinasabi ko na nga ba Iyang ngiti na yan, ngiti ng taong inlababo sa kausap niya sa cellphone. Hoy, Denver,
Sigurado ako yung kausap mo, hindi mo pa yan nakikita. Kaya huwag kang masyadong magpauto dyan, ha? Baka nilolodan mo pa yan, ha? Ano? Hindi ho tsaka hindi naman to nanghihingi ng load eh. Pero Chang, di ba ikaw may textmate ka din? Oh, talaga naman, napangiti pa yung tiyahin kong yan Tsaka halatang inlababo ka din sa kausap mo sa cellphone na hindi pa nakikita. Aba, ganun talaga. Malay natin, di ba? Sa textmate pala ako makahanap ng one and only ko. Kasi naman, 42 na ako pero wala pa rin nanliligaw sa akin. Kaya nga salamat talaga sa cellphone. Kasi kahit papaano nakakatanggap ako ng mga salitang, kumain ka na ba dyan? Kain ka na, ha? Matulog ka na dyan kasi antok ka na. Ay, nako. Ang sarap talaga sa feeling ng mga ganon. Aba, iba talaga to si Chang tagasan po ba yung katext nyo Chang at parang kilig na kilig ka dyan? Ay, naku. Hindi pa nga sinasabi eh. Hindi ko pa kasi natatanong. Pero ang sweet niya kasi talaga. Dito tanungin niyo po Chang. O di kaya sabihin niyo magkita kayo. O siya, sige na nga. Siya, sige. At tatanungin ko siya mamaya. Isang matandang dalaga ang tiyahin kong si Sasha. Bunsong anak siya ni Lola at isa sa mga pinsan ko ang kasama niya sa bahay na yon. Kaya lang naman siya hindi nakapag-asawa. Dahil nga sa mga pamangking pinag-aral niya. Pero wala namang nakatapos kahit isa. High school pa lang kasi nabubuntis na ang mga babae. At kami namang mga lalaki, napapagod agad. Malayo kasi ang eskwelahan sa amin. At mahirap makipagsabayan ang mga katulad naming mga taga-bundok sa mga tao na nakatira malapit sa bayan. Isa ako sa pinag-aral ng tiyahin kong yon, pero hindi rin ako nakapagtapos. Hanggang first year high school lang po ako tapos tinamad na ako. Sige na po Chang. Salamat po ulit sa pagsagip sa manok ko Mauna na po ako. Ay, pero teka. Tignan ko nga muna yung pakpak niya kung nandito pa yung buhok na yun. Buhok baka mo? Ala, ba't wala dito? Buhok ng ano ba? Yung gininto ang buhok ng tikbalang ni Lola Aganda. Wala po dito, Chang. Ano? Aba, sira ulo ka talagang bata ka. Bakit mo naman nilagay sa manok ang buhok ng tikbalang ni nanay? Nilagay ko yun para manalo sa sabong, Chang Nandito lang yun wala namang nakakaalam na nilagay ko yun dito kay Piccolo. Uy, Piccolo, nasa yung buhok ng tikbalang Dito lang yun sa pakpak mo Ako, hindi pwedeng mawala yun. Pag yan sinagot ka, ewan ko na lang, ha? Ay, naku, Denver. Lagot ka talaga dun pag nalaman niyang nawawala yung anting-anting na binigay niya sa'yo. Galing pa yun sa mga gabay niya. Naku, luko-luko ka talagang bata ka. Paano na yan, ha? Chang, tulungan mo naman ako. Lagot ako kay Lola kapag nawala ko yun. Hindi yun maalam ang kulang pero dahil galit siya sa akin, baka bigla siya matuto. Hey! Aray ko! Baliw ka talaga, no? Alam mo nang napaka-importante nun kay nanay, nilagay mo pa sa manok. Ay, naku ka talaga, Denver. Ngunit hindi rin alam ng pinsan ko ang tungkol sa gininto ang buhok ng tikbalang na nasa manok ko. Hinanap namin ang buong paligid. Ilang beses naming binusisi ang manok, pero wala talaga doon ang gininto ang buhok ng tikbalang. At dahil kabado na ako, dahil bilang apo ay takot talaga ako sa lola ko. Kaya nanghiram ako ng espading kila Tia Sasha at ginapas ang nagsisikapalang kugon sa bukid kung saan nakita ng pinsan ko ang manok. Pero wala talaga kaming nakitang gininto ang buhok ng tikbalang. Alam mo kasi, Denver, kung may kumuha nga doon sa gininto ang buhok ng tikbalang ni nanay sa manok mo, hindi mo na yung mahahanap pa. Ang mabuti pa puntahan mo na siya at aminin mo na lang na nawawala yung gininto ang buhok na yon para magawa niya ng paraan para matuntun yon. Naku, baka mahampas ako ni Lola nun. Aba, tiisin mo. Kalalaki mong tao, takot kang mapalo. Ano? Ano titiisin? Tungkod ng pagiging albular niya yung ginagamit niyang pamalo sa akin, Chang. Masakit kaya nun? Aba, tiisin mo nga. Kung hindi ka naman kasi sira ulo,
Bakit mo kasi nilagay sa manok mo yung gininto ang buhok at hindi mo binantayan? Alam mo namang may pakpak at paa yun eh. Kasalanan mo din kasi yun. Kasalanan ng textmate ko yun eh. Kundi dahil sa kanya, hindi nawala at tumakas yung manok ko. Ay, naku talaga, Angel Marie. Ano sabi mo? Angel Marie? Biglang humalakak noon ang pinsan ko nang sabihin ko ang pangalan ng textmate ko. Tawang-tawa ito na may patuwad-tuwad pa. Habang si Tia Sasha naman, napanganga habang nakatingin sa akin. Maya-maya ay kumuha siya ng sinibak na kahoy sa bakura nila at hinabol ang pamangkin. Ay, naku, walang yaka talaga, Donde! Sabihin mo nga sa akin, si Denver tong sinasabi mong Daniel, ano? Ay, naku, animal ka talaga! Lumapit ka nga dito! Anak lang, Daniel yung pangalan na binigay ko kay Angel Maria. Di ibig sabihin, Chang, ikaw si Angel Marie? Dahil din sa sinabi ko ay humalakhak lalo si Donde. Paano ba naman kasi sa kanya ko nakuha ang number ng Angel Marie na kausap ko? At mukhang siya rin ang nagbigay ng bagong number ko sa tsahin ko. Ang tsahin ko kasi noon, bago lang ang cellphone niya. Samantalang ako, nagpalit ng SIM card kaya bago na naman ang numero ko. Tapos hindi ko naman nakalain na pinaglaruan niya kami ng ganun-ganun lang. Ay, walastik naman, Chang, oh. Ba't ka ba kasi nag-Angel Marie, Chang? Abay, bakit ka rin ba nag-Daniel? Denver naman ang pangalan mo, di ba? Nagpa-Daniel ka pa. Ikaw nga po, Angel Marie, kahit si Sharon Kay. Grabe ka naman, Chang. Angel Marie daw, oh. Pangalan pang 18 yun, tapos gumagamit pang 42. Wisit talaga to si Donde. Alika nga dito na makutusan kita. Kasalanan mo to eh. Ang sabi ko, chicks tsaka single. Tapos si Chang Shasha lang pala ibibigay mo. Wisit, nang dahil kay Angel Marie na yan, nawala yung gininto ang buhok ng tikbalang ni Lola. Siraulo ka talaga. Yun ang huling pagkakataon na nakipag-textmate na ako. Malalang trauma na yun sa akin. At doon ako natuto na wala talagang magandang katuturan ang textmate. Laro lang naman yon para naman maaliw ka sa buhay. Sino naman kasing mag-aakalang pagtripan kayo parehas ng pinsan mo? Ang sabi niya sa akin, ibahin ko raw ang pangalan ko para daw mas magkaroon ng interes ang babae sa akin. Siya rin ang nagmungkahi na Daniel ang gamitin ko. Ang sabi naman ng tsahin ko, si Dondi din daw ang nagmungkahi sa kanya na magbigay ng magandang pangalan. Kaya yon, Angel Marie ang pinakilala sa akin. Alam ko, samot-saring kapalpakan ang nagawa ko nung panahong yon. Pero ni isa, hindi ko yon pinagsisisihan dahil parte yon ng pagiging buhay binata ko. Yun nga lang, ang problema ko lang nun ay si Lola. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin na nawawala ang gininto ang buhok ng tikbalang niya. Kaya nang umalis ako kila Chang, matapos naming magkabukingan at pagtawanan ng mga kalokohan, agad akong dumiretso sa bahay. Oh, ayan. Piccolo, nandiyan ka na ulit sa kulungan mo ha. Huwag ka nang aalis dyan. At saka, ikaw nakita mo nang hinabol kita, tinawag kita, lumipad ka pa rin ng lumipad. Hindi ba amo yung tingin mo sa akin? Aba, Piccolo, nagkulang ba din ako sa pagpapakain sa'yo? Abay, ang sarap-sarap ng pagkain mo dito tapos tatakasan mo ko ng ganun-ganun lang? Huwag mo nang ulitin yun At saka kapag inulit mo pa yun tapos nahuli-ulit kita, gagawin na kitang tinola Naintindihan mo? Sira ulo talaga tong batang to. Hoy, Denver! Ano ba yung ginagawa mo? Ayos ka pa ba dyan? Bakit parang hindi ka na lang lampa ngayon at makakalimutin? May sayad ka na rin ba? At saka, bakit pala hindi ka na bumalik sa bahay, ha? Hinihintay ka namin ni Veronica doon. Kasi... At nasaan na nga pala yung gininta ang buhok? Akin na! Oo, nako, patay ako nito. Kasi grabe naman po. Babawiin niyo po talaga yun. Kailangan ko po yun, Lola sigurado yung aswang na umatake dito sa bahay kagabi. Babalik po yun. Paano kung hindi lang po isa yun? Paano kung dalawa po yung bumalik? Di yari po ako nun, Lola.
Ay, nako ka talagang bata ka. Talaga bang yun ang rason mo, ha, Denver? Hindi ba nawawala ang gininto ang buhok na yon? Oh, pakamot-kamot ka dyan ng ulo. Tama ako, ano? Nawawala ang gininto ang buhok ng tikbalang. Heli ka nga dito, bata ka! Naku po, Lola. Teka lang po, Lola. Sa kabila ng edad ko kapag si Lola na ang humatol ng mali ko, wala nang binata o bata sa kanya. Kapag gusto niyang mamalo, wala ka na talagang magagawa kundi ang tumakbo. Kailangan mo talagang tumakbo kung ayaw mong paika-ikang pagkatapos mong matamaan ng tungkod niya. Paikot-ikot lang kami noon sa kulungan ng manoko at ilang beses na tumama ang baston niya doon. Hanggang sa naabot nga ako nito at nahampas. Aray ko! Lola, ang init na. Tama na yung baston. Eto pa, oh! Magtanda ka ng bata ka! Alam mo namang napaka-importante ng agimat na yon tapos iwinala mo pa. Dapat lang sa'yo dahil burara ka. Inuuna mo pa kasi ang sabo kaysa pag-ingatan yon. Aray ko, Lola. Masakit na po, Lola. Veronica, tulong! Ano ba, Denver? Huwag mo nga akong hawakan. Baka matamaan ako niyan eh. Aray! Lola, tama na po. Hindi kasi ordinaryong baston yan, la. Masakit po talaga yan, la. Aray! Hanapin mo ang gininto ang buhok na yon. Huwag kang lalapit sa akin kapag hindi mo pa yun nakikita, ha? Oo. Aray, ang sakit ng likod ko dun, Oy, siya iha. Uuwi na ako. At ikaw, Denver, ha? Kahit anong mangyari, protektahan mo ito. Naiintindihan mo ba? Opo, Lola. Ay, nakakainis naman. Kawawa ka pala sa lola mo, no? Sa kabila ng pagiging matapang mo sa aswang, sa lola mo pala duwag ka? Kasi nga, aswang lang yun ni Yuyupi ko. Hindi na maaswang si Lola eh. Tsaka ganun talaga. Lola siya, tapos apo lang ako. Pero, aray ko, ang sakit talaga kapag baston niya yung tumama sa katawan mo. Higit sa normal yung sakit eh. Iniwan nga ni Lola Aganda si Veronica sa bahay. Hindi kasi kakayanin ni Veronica kapag nasa bahay siya ni Lola. Dahil maraming pangontra doon sa kanya. Nang hapon na yon, inasikaso ko ang baul ko. Binalik ko ang mga bagong sandata ko roon. Habang si Veronica naman ay nasa taas lang at hindi ko alam ang ginagawa. Hanggang sa binalikan niya ako sa ibaba at tinawag. Denver, bibisita ka. Isang bata tsaka isang lalaki. Baka sila Manong Carding yun. Oo, tapos may dala pa silang tandway na long neck. Agad akong umakyat sa taas at hinarap sila Jepoy at Mang Carding sa labas. May dalangang alak si Mang Carding at mukhang may dala pa itong pulutan. Una kong tiningnan ang laman ng Tupperware at pagbukas ko doon, adobong maya naman ang laman noon. Yun! Ayos to Veronica, gusto mo ba? Ano ba yan? Naaamoy ko kasi yung bawang eh. Ang sakit sa ulo. Sus, di alisin natin yung bawang. Teka. Mang Carding, buho muna kayo. Bibigyan ko lang po ng pagkain tong kasama ko. Bahay, kakabilang tayo nagkasama sa lamayan tapos ngayon may binabahay ka na. Hoy, ang bilis mo naman yata ha. Uy, Kuya Denver. Siya na ba si Ate Angel Marie? Ha? Nako, walang yung Angel Marie na yun. Tsaka hindi si Angel Marie yan. Si Veronica yan. Bakit po siya nagpapakilala na Angel Marie, Kuya? Sinabi ko bang siya si Angel Marie ha? Hindi naman Ang sabi ko si Veronica yan, hindi si Angel Marie. Ay, teka nga, sino ba yung Angel Marie ha? Yun po yung textmate na Chong. Yan ganda nga po ng pangalan eh. Siguro maganda din yun. No, Kuya? No? Pero maganda rin si Ate Veronica. Kumusta po Ate Veronica? Ako po pala si Jepoy, kumpare ni paring Denver.
Ang bibo mo namang bata. Eh, ano pala yung hawak mo? Ito po. Gagamba po ito. Ilalaban ko po bukas sa laro eh. Kasi bukas po may sabong ang manok ni kuya. Ay, oo nga pala, no? Abay, tataya ulit ako, Denver, ha? Ay, sigurado naman kasi. Lalo na, pag ikaw, paniguradong panalo. Ay, oo nga pala, Neng. Ako pala si Karding. Manong Karding na lang, ha? Ah, ako naman po si Veronica. Ay, ano mo ba si Denver? Eh, nobyo mo ba siya? Eh, magsasama na lang ba kayo? Ayos lang yan. Eh, hindi naman uso ang kasal ngayon eh. Ang gastos lang naman kasi noon. Anong kasal ka dyan, Manong? Hindi ko po siya nobya, no? Bisita ko lang. Sayang naman kung hindi mo yan nobya. Nang hapon na yon, nag-umpisa ang inuman namin ni Mang Karding. Si Jepoy at Veronica naman ay nag-usap ng sila lang. Madaldal naman si Jepoy, kaya naaliw naman ang dalaga. Hanggang sa ang ikinukwento na ni Jepoy sa kanya ay ang nangyari sa amin kahapon, na tumakas ang manok ko. Nang pumatak naman ang 6:00 ng hapon, may mga taong dumaan sa ibabang banda ng bahay ko. Tingalang-tingala ang mga ito sa puno ng marang na wala namang bunga. Ang akala ko marang ang tinitingnan nila. Yun pala, namataan ng mga ito ang bunga ng kakao ko at agad na umakyat ang isa. Kuya Denver, yung kakao mo, kinukuha din nila. Oo nga eh. Sandali nga. Mang Karding, teka lang ho ah. Oh, sige. Pero teka. Parang namukhaan ko yung isang yan ah. Saan ho? Aba, oo nga no. Siya yung mayabang na lalaki sa alamayan ah. Teka nga ho. Hoy! Anong ginagawa niyo yan? Umalis nga kayo! Aba, sandali. Namumukhaan ko to ah. Ikaw palang hayop ka. Dito ka pala nakatira ha. Mga kasama, dito pala nakatira yung lalaki kumuha ng pera natin oh. Aba, matapang ka. Ako pa talaga yung nangasa mo ngayon. O sige, subukan natin na magkaalaman na aray ko. Buisit, nadulas pa nga talaga ako. Oh, ano? Hayabang-yabang mo tapos lampa ka pala. Anong lamba ka dyan? Nadulas lang, lampa na kaagad. Denver! Denver, isa yan sa kanila! Ano? Isa yan sa kanila! Aswang ang taong yan! Aba, at nandito pa yung babae. Kung ganon, tsamba pala. Halika dito, babae ka. Tumakbo pa akyat sa amin ang lalaki. Si Veronica naman, mabilis ding tumakbo pabalik. Ako naman ay pinagmamasdan ang galaw ng lalaki at hindi ko maramdaman sa mga kilos niya na aswang siya. Napaka-normal lang ng galaw niya at pagdating sa ibabaw, hiningal pa nga siya. Mga kasama, kunin natin yung babae. Sayang to dahil pera din to. Mang Karding, si Veronica wag niyo pa ibibigay ah. Hindi aswang yung mga taong yan. Tuta lang ng aswang yan. Hoy! Bakulaw! Sabihin mo sa amo mong aswang na ako yung harapin niya! Mga loko kayo ah! Mayaman ba yung aswang na yan kaya nakakaya kayong bayaran? O inuuto lang din kayo? Tara po dito, Ate Veronica. Sunog tayo ng bahay. Wala kayong makukuha ang babae sa amin. Sige, sugod! At nambutas-butasin ko mga katawan ninyo ng detosing hawak ko. Bay, walang yato ah. Anong tingin mo sa akin? Hindi ko hawak yung 45 ko. Hoy! Sa akin mo ibita yung 45 mo. Loko ka! Kapag usapang aswang, hindi ako lampadon. Halika dito! Bitawan mo ako. Lokong tao to ah. Sige, pasukin niyo na yung bahay. At ikaw, etong sa'yo. Ano akin? Salo ko yung palya mong kamao. Baka etong sa'yo. Hayop na yan. Bakit ba ang lakas mo? At ang hirap mo tamaan. Ano ba meron sa'yo? Ang bilis mo kumilos. Bakit ang bilis mo umilag? Alam mo, tanong ko na rin yan eh. Teka! Sandali lang po!
Ate Veronica! Kuya Denver si ate! May nangyari sa kanya! Ate! Veronica! Hoy! Ano nangyayari sa'yo dyan? Denver! Bakit nagiging ganito siya? Hindi siya mapipigilan! Veronica! Ba't yung binaril si Veronica? Umiilaw kasi ang lampara kaya kita ko ang dugo na lumabas sa katawan ng babae. Pero hindi ito natinag. Nakatayo pa rin ito na labis na ikinagulat ng mga kasama ng lalaking kasakalan ko. Nag-iiba ang aura niya noon, pero si Veronica pa rin siya. Yun nga lang, may tumubong pangil sa ngipin niya at mabilis siyang lumapit sa amin. Bitawan niyo siya! Sandali! Bitawan mo ako! Ano nangyayari? Bakit naging ganyan ka? Veronica, hindi mo siya pwedeng kagatin. Naiintindihan mo? Hindi siya aswang. Tao lang siya. At wala siyang labas sa'yo. Kaya pumasok ka na sa loob. Hoy! Huwag mo siyang barilin! Ang bigat ng kamay mo! Ang sakit! Nung panahong yon ay hindi ko maintindihan kung bakit ako malakas. Parang hindi rin ako napapagod nun at mabigat ang bagsak ng kamay ko kapag nanununtok. 2 bala ng baril na nun ang tumama kay Veronica. Nakita kong ininda rin niya ang sakit. Pero iba sa sakit kapag normal na tao ang dumanas. Siya kasi kaya niyang kumilos pagkatapos ng konting daing. Hinagis niya ang lalaki noon at mabilis akong hinatak patayo. Tapos nagpaputok ng maraming beses si Mang Karding sa lupa at atras ng atras naman ang mga lalaki noon. Umalis na sila! Denver! May hilang tama sa katawan niyang si Veronica. Tignan mo yung sugat niya, nagturugo na! Kuya! Baka pumamatay siya! Veronica! Denver, yung gagamba, nakagat niya ako. Ha? Bakit? Saan ka nakagat? Teka nga, Manong Karding, pwede po bang paalalay? Jepoy, pakiluwagan muna yung mga pintuan. Sige po kuya, ito po. Binuhat ko na lang nun si Veronica at pinahiga sa ibabaw ng lamesa. Kaso doon ko nilagay ang babae dahil may 3 tama na siya sa katawan niya. Nadagdagan pa kasi ito ng isa. Isa sa tagiliran, isa sa balikat, at isa sa likod ang tama niya. Yung gagamba, Denver, may lason. Ano? Lason? Yung gagamba ko? Paano naman po? Pero kuya, nakagat po siya kanina, hindi ko po alam kung bakit. Kung ganun, kailangan ko ng panali dito sa braso niya. Oh, ito. Kailangan mo ba ng mainit na tubig? Meron po ba dyan sa termos? Ito munang nirereklamo niya yung kailangan ko agapan. Baka kasi delikado dahil may lason daw sabi niya. Nagugutom ako, Denver. Sobrang nagugutom ako. Ala kuya, gusto niyo mangagat? Sandali lang, Veronica. Higpitan ko lang to. Hinigpitan ko ang tali sa braso niya. Tumagaktak na nun ang pawis niya. At tila mas iniinda pa niya ang kagat ng gagamba kaysa sa mga balang nakabaon sa katawan niya. Yun lang din talaga ang inuna ko at naghanda na ng maligamgam na tubig. Naging masyado pa siyang maligalig nun kaya napilitan din akong itali na lang siya sa lamesa para mabitawan na siya nila Jepoy at Mang Karding. Denver, may daliri siyang namamaga. Baka nga ito'y kinagat sa kanya. Mang Karding, may kukunin lang po ako sa baba. Yun ho yung ilalagay ko dito sa daliri niya. Ay, sige ako nang bahala dito ha. Bumaba ako sa nakatagong silid ko at naghanap ng pwedeng magamit na pangontra sa lason. Kumuha rin ako ng labahan na hindi ko pa nalalagyan ng pangontra. Kumuha rin ako ng manipis, payat at mahabang patalim para mamaya sa bala at payat na mahabang gunting din. Pero yun nga lang, wala akong makuhang likidong panghugas sana sa daliring may lason. Bumalik ako sa taas at muling tiningnan si Veronica na inaatake pa rin ang pagkaaswang niya. Ang nakakapagtaka lang, dahil maliban sa pangil niya at kaunting haba ng kuko,
Hindi na siya nagbabagong anyo. Veronica, alisin ko yung lason sa daliri mo ah. Medyo masakit lang to pero tiisin mo lang ah. Oo, Denver. Bago pa siya kumalat sa katawan ko. At habang kumakalat kasi to, mas lalo akong nagugutom. Oh, ito na ah. Hiwain ko na yung daliri mo. Aray, ang sakit. Pinatulo ko ang dugo niya. Tapos pinatakan ko ng konting pangontra. Na ang sabi pa ng lola ko ay luha raw yun ng duwende. Umusok yun sa balat niya at namilipit siya sa sakit. Hinayaan ko lang muna ang daing niya at pasimpleng sinulyapan ng kumukulong mantika na inilipat ko sa banggirahan. Pawis na pawis siya, Denver. Ano kaya meron sa gagambang yan, ano? Jepoy, saan mo ba nakuha yan? Doon po sa taas sa pastulan, sa dahon ng hagonoy. Sa dahon ng hagonoy? Jepoy, huwag mo nga ilalabas sa kaha niya ah. Para kasing pinapalakas niyan yung pag-aaswang ni Veronica eh. Grabe. Aswang palang babae ito pero lumapit sa'yo. Biktima lang po siya, Mang Karding. Hindi po talaga siya taga rito. At dinala lang po siya ng mga aswang na yon. Oh, ayos na po itong daliri niya. Hindi nakakalat yung lason. Yung mga bala na lang sa katawan niya yung sunod. Kuya, kukunin mo po sa loob. Sakit po yan. Kailangan maalis yung bala sa katawan niya para maghilom kaagad yung sugat niya. Yung mga aswang, naghihilom kaagad yung sugat kapag walang halong pangontra yung bagay na nakasugat sa kanila. Pero eto, kapag hinayaan natin, hindi magsasara to hanggat may bala sa loob. Mang Karding, ayos lang po ba kung ilagay niyo sa mainit na tubig tong mga patalim? Lilinisin ko lang po yung mga sugat niya. Aray, Denver, teka lang. Natatakot ako sa gagawin mo. Relax ka lang, Veronica. Hindi ka mamamatay nito. Kailangan makuha yung bala sa sugat mo para gumaling ka kaagad. Posible ba yun? Dahil ganun yung aswang, Veronica. Gagaling ka kaagad kapag walang pangontra yung nakasugat sa'yo. Kaya tiisin mo lang itong sakit ha. Mawawala ito kapag wala na yung bala. Pero bakit kanina parang wala lang sa kanya? Oo nga po eh. Siguro naalis ko yung kamandag ng gagamba sa braso niya. Bumaba na ito dahil sa nilagay kong pangontra din. Ito na din, Vero. Bilang manunugis at naninirahan sa bundok na malayo sa ospital, alam ko kung paano iligtas ang taong nasugatan. Isa yon sa mga bagay na natutunan ko sa lola ko. Wala kaming ginagamit na gamot pang moderno. Lahat yon likha ng tradisyonal na paraan. Kaya wala akong ginamit na alkohol na madalas gamitin ng mga tao sa ospital. Tanging mainit na tubig lang, malinis na tela at malinis na patalim ang ginamit ko para makuha ang bala sa loob ng sugat ni Veronica. Napasigaw siya sa unang hiwa pa lang at mas sumigaw na siya nang maingat ko itong dukutin sa loob. Hinayaan ko siyang sumigaw at si Jepoy noon ay nasusuka na sa mga nakikita. Ay nako, Jepoy. Lumayo ka na lang dito kung mahina yung sikmura mo. Ay, oo nga naman. Sige na, Jepoy, dun ka na. Ihiga mo yan, baka mahimatay ka. Ay, pero ang tapang mo naman, Denver. Kahit ako'y parang binabaliktad ang sikmura ko sa ginagawa mo eh. Isa na yan lang po yan. Oh, ito na oh. Nakuha ko na isang bala. Nako, grabe. Magtas ka talaga. Abay, akala ko, pasaway ka lang talagang tao. Yung bang walang alam. Abay, tapos biglang ganito ka. Parang doktor ka na dyan eh. Kasi nga po, Mano Karding, matalino naman talaga ako eh. Pero alam mo yon, minsan masarap din talaga maging tanga. Dali-dali para sa iba na lokohin ako. Tapos biglang bulaga. Akala mo, tanga ako. Are, Denver, ano ba? Masakit niya kutsilyo sa sugat ko! Ha? Ay, oo nga pala. Naku, pasensya ka na, Veronica ha. O, ito na. Hinga malalim ha. Kukunin ko na ibang bala. Aray ko, Denver! Aray, ang sakit!
Ano ba naman ito? Para akong nasusuka na rin eh. Nakuha ko na. Isang bala na lang. Anong pakiramdam, Veronica? Aray, kunin mo pa tong isa. Kunin mo pa tong isang bala sa likod ko. Nakaginhawa lang nun si Veronica nang makuha ko ang bala sa katawan niya. Nang alisin ko ang tali niya sa lamesa, bumangon siya agad na parang wala lang. Natulala naman ang dalawa sa ikinikilos niya. Siyempre nun lang din sila nagkaroon ng kakilalang aswang. Jepoy, akin na tong gagamba mo ah. Dadaling ko to kay Lola bukas. Tapos ikaw, Veronica, magpahinga ka na. Tara na, tutulungan na kita. Kinabukasan naman noon, agad kaming umakyat sa kung saan nakatira si Lola. Si Jepoy at Mang Karding noon ay sumama din sa amin. Dahil doon na lang talaga sila natutulog kapag gabi. Pagdating namin roon, dahil maaga pa ay nadatnan kong nagkakape si Lola. Nakikape na lang din kami ni Mang Karding. O ano, Denver? Nakita mo na ba ang gininto ang buhok ng tikbalang ko? Naku, Lola, hindi pa nga po eh. Ay, nako, ikaw talagang bata ka. Alam mo, hindi naman nawala ang gininto ang buhok eh. Makakalimutin ka lang talaga. Ho? Anong nakalimutan? Nadala ko po ba yun dito o nakalimutan ko lang? Aba, nandito Lola no? Ilang araw kang hindi naligo, Denver? 2 ba o 3? Ba't naman tayo napunta sa pagligo, Lola? Anong kinalaman naman nun sa gininto ang buhok ng tikbalang? Tsaka, naligo po ako nung... Kailan nga ba yung huling ligo ko, La? Ay, oo, kahapon na umaga. Sigurado ka? Naligo ka kahapon ng umaga? Oo, bakit po ba? Mabaho po ba ako? Tsaka, ano namang kinalaman nito sa gininto ang buhok na nawawala? Ay, nako. Lumapit ka nga rito. Lumapit nga ako sa kanya. Yung kamay niya kasi napupunta sa ulo ko. Kaya yumuko ako ng bahagya. Dahil nga mas matangkad ako sa kanya. Maliit lang kasi ang lola ko. At nang maramdaman kong may hinugot siya sa buhok ko, napatingala ako sa kamay niya. Tapos yung kamay niyang yon, tinuktukan niya agad ang noo ko. Aray ko naman, Lola! Yan ang nababagay sa'yo. Hindi mo ito naramdaman noong naligo ka kahapon ng umaga. Abay, napaka-imposible. Ala, nasa ulo ko pala yun? Teka, ay, oo nga pala. Pagkatapos sa sabong kinuha ko pala yan kay Piccolo tapos nilagay ko sa ulo ko. Hindi naman pala nawala pero ang dami kong pinagdaanan, Lola. Nagpagabi pa ako sa daan. Naranasan kong pagbabaril-barilin sa kugunan. Tapos pinalo mo pa ako ng basyo sa ulo ko. Walang ya, nasa ulo ko lang pala tong walang yang to. Angel Marie Pamor, kuya. Shh! Manahimik ka nga dyan. Huwag mo nang banggitin sa akin yung pangalan na yan ha. Inikilabutan ako eh. Saka, Lola naman eh. Alam mo naman palang nasa ulo ko lang yan eh. Bakit mo naman ako pinalo ng baston mo? Kasi naman, 26 ka palang iho. Pero mas makakalimutin ka na kumpara sa akin. Nakakahiya ka talagang apo ka. Bakit ba kayo nandito? Ano bang sadya ninyo, ha? Ay, oo nga po pala Lola. Ito po. Kagabi po kasi may taong basag ulo na gustong kunin to si Veronica. Tapos itong si Jepoy, may dala pong gagamba. Nakuha niya daw ito sa pastulan sa dahon ng hagonoy. Pero Lola, nakagat nga po nito si Veronica eh. Tapos naging agresibo siya kagabi. Tapos sabi niya, lumala pa daw yung gutom niya habang nararamdamang kumakalat daw yung lason sa katawan niya. Sa tingin mo po Lola, anong klase pong gagamba to? Patingin nga ako. Agad na sinuri ni Lola ang gagamba. Una pinatakan niya ito ng dinikdik na asin at nag-react ang gagamba sa bagay na yon. Sunod ay kumuha siya ng baso at nilagyan ng mainit na tubig.
Tapos inilagay niya ang gagamba roon at nilagyan ng itlog at patak ng dugo niya. Sabay-sabay naming tiningnan ang unti-unting pagtigas ng itlog sa baso. Ang kaso nga lang, dahil hindi kami albularyo, ay hindi namin maintindihan ang nakikita namin roon. At si Lola lang talaga ang nagsabi ng ibig sabihin nun. Alaga ng aswang itong nakita mo, Jepoy. Siguro dahil malapit ka kay Denver at alam nilang na kay Denver si Veronica. Ang bagay na ito ay yanggaw ng matrukulan. At kung hindi lumalaban ang dugo ni Veronica, mabilis siyang naging tulad nila. Mas malala pa dahil may bato ng bruka siyang nalunok. Abay, delikado pala yung gagamba. Ay mabuti naman hindi ka kinagat, Jepoy. Ang gagambang yan ay nakatakda lang kumagat sa dapat niyang kagatin. Kaya Veronica, iha, pwede ba akong makahingi ng dugo mo? Gusto ko kasing malaman kung ano ka talaga at kung bakit kalahating pagkaaswang o yanggaw lang ang nakakatalab sa'yo at hindi buo. Oo, sige po. Ito po. Nanghingi nga si Lola Aganda ng dugo niya. Pinatak niya rin ito sa baso at sabay-sabay naman kaming sinilip yun. Humuhulma rin ito at merong tinuro si Lola Aganda sa bote. Puting duwende. Isa itong gabay. May gabay na nakaprotekta sa iyo, iha. Gabay ho? Sigurado ako na isa sa mga ninuno mo ay dating punong babaylan. Malakas na gabay ang nakabantay sa iyo at ginagawa niya ang lahat para hindi ka matabla ng pagkaaswang. At kung ganun meron kang obligasyon na dapat gampanan sa hinaharap. At tila yon ang kinakatakutan ng mga matrukulan na yon. Kaya tama lang na napadpad ka sa bahay ko, iha. At siguro yun din ang dahilan kung bakit parang wala lang sa iyo ang presensya ng buhok na ito. Kung ganun po, sinong ninuno ko po ba? Sa tatay ko po ba? Kasi yung tatay ko po nakatira sa ibang probinsya. Parang ganito rin po kasi yun Tapos malawak po yung maisa niya. Ay, kaya naman pala. Hindi malabong nasa hanay niya ang dahilan kung bakit may gabay na nakabantay sa'yo. Tutulungan ko ang gabay na ito na protektahan ka. Hindi ka pa naman nakakatikim ng tao, hindi ba? Hindi nagagamot ang pagkaaswang ng isang tao kapag bato ang nalulunok. Pero sa kalagayan mo mukhang meron kang pag-asa dahil sa gabay na ito. Walang imposible sa mga hindi nakikita. Dahil yun nga ang natuklasan namin. Sinubukan ni Lola na ipahawak kay Veronica ang mga bagay na pangontra sa aswang. Nasasaktan siya, oo, pero pinasusuotan din siya ng kwintas na may anting-anting. Sa una nasasaktan siya, pero sa huli ay nagiging mahinahon na siya. Pinainom rin siya ni Lola ng mga luha ng duwende na meron siya. At talagang lumalaban ang pagkaaswang niya. Pero mahina na ito kumpara sa dugo na meron siya. Sinasabi ko na sa iyo May pag-asa ka pa, Veronica. Dito na muna siya, iho. Alam kong hindi papayag ang mga matrukulan na walang mapapala dito kay Veronica. At nararamdaman na nila ngayon ang ginagawa ko. O sige po, Lola. Ay kung ganon, oo na muna kami ni Jepoy. Baka hinahanap na rin sa kanila itong batang to Ay siya, sige. Mag-iingat kayo sa daan. Inaasahan namin ni Lola na susugod ang mga aswang. Kaya ako naman noon, agad ring naghanda. Sa umaga pa lang na yon ay umalis na ako. Pinasok ko ang kuweba kung saan nag-aalay si Lola ng dasal para sa mga hindi nakikita. Sa loob ng kuweba rin na yon, matatagpuan ang mga sikreto ng mga manunugis. Dahil may mga halaman roon, sandamakmak na dagda ng kamagong na binabad muna roon. Kumbaga, timplado ang lahat ng pangontra na naroon, pero may isa talagang doon na nabubuhay. Isang bulaklak na lason sa mga aswang. Bahagyang lason din yun sa mga tao, kaya meron akong guwantes nang kumuha ako ng ganon.
Dinikdik ko yon at nilagay sa ita ko. Tapos gumawa rin ako ng katas at inilagay ito sa heringgilya na nakuha ko sa sentro. Ginamit kasi yun ng midwife sa sentro ng barangay para sa mga bata na nagpapabakuna. Dahil nakita kong malaki ang pakinabang noon, hiningi ko na lang sa kanya. Binigay naman niya sa akin kaya sa pagkakataong yon, magagamit ko na. Saan ka galing, Denver? Parang ginabi ka ata ah. May ginawa lang ako. Tsaka ako nga pala, nasa si Lola. Nandun. Naghihimay nung mga nakuha niyang ka-Diyos para uulamin daw mamayang hapon. Sige na. Pumasok ka na sa loob ng bahay. Malapit na kasi magdilim eh. Tara na. Pagpatak naman noon ng bandang 7:00 ng gabi, nagsimula nang umalulong ang aso ni Lola. Ibig sabihin nasa paligid na ang mga aswang. Napansin kong nababalisa na si Veronica, pero tinapik ko lang siya sa balikat para kumalma. Alam mo, Veronica, malakas ka. Dahil nasa iyo yung bato ng bruka. Malakas na aswang yun. At yung bruka, napakabilis kumilos. Diyos ko po, Denver! Nasa bubungan na sila! Nandito na nga sila. At hindi nga ako nagkamali. Pipigilan nila ako sa paggagamot kay Veronica. Pero wala na silang magagawa dahil may nilagay na ako sa katawan niya. At pabor sa atin itong pagsugod nila. Denver, Apo, gamitin mo ulit itong buhok ng tikbalang. Tandaan mo, Apo, ang pinuno nila ang dapat mong mapatay upang mapuksa ang natitirang yanggaw na dala ng gagamba dito sa katawan ni Veronica. O sige po, Lola. Binalik ko sa buhok ko ang gininto ang buhok ng tikbalang na yon. Naririnig ko ang pagdating ng mga aswang. Hindi lang kalabog sa bubong kundi huni ng mga manok ni Lola na nagambala sa bakuran. Alulong ng mga aso at mga tunog ng paa ng mga itong tumatakbo sa bakuran. Maingay ang bahay ni Lola nung gabing yon dahil sa kanila. Wala ni isa sa amin ang nagsindi ng kamangyan dahil ang plano namin noon, patayin ang mga aswang. Kapag kasi may mga kamangyan na sinisindihan, malaki ang posibilidad na aalis sila. Ako naman noon, bitbit ko ang ita ko at may mga kung ano-anong nakatali sa bewang ko. Sando at short lang din ang suot ko noon, pero puno ako ng haplas ng langis ng pangontra ni Lola. Lumabas ako noon at tumayo sa gitna ng bakuran. Talagang lalabanan mo kami. Tatlo na kami. Kami ang makakaharap mo ngayon. Matapang ka ba rin? Iba ang ibig sabihin na matapang sa may gustong protektahan na matrukulan. Sige, subukan nyo lang ituloy yung balak nyo at hindi nyo talaga ako mapipigilan na puksain kayo. Huwag kang magmatapang, Denver. Kilalang kilala kita. Alam ko kung gaano ka katuwag. At alam pa. Yun lang ba yung alam mo? Ayos din at buti naman at kilala mo akong lampa. Pero alam mo, may dalawa akong katauhan eh. Isang lampang tanga na para makakalimuting binata. Yan yung pagkakakilala mo sa akin. Pero yung isa, yun ang kinatatakutan ng mga aswang. Ngayon, sino ka kayang aswang ka? Sigurado ko kilala kita bilang tao. Mahirap hulaan kung sino talaga. Pero sabi ni Veronica, doon daw siya galing sa lugar na mahilig ang mga tao sa kabayo at manok na panabong. At saka napansin mo ba? Walang sabong na naganap kanina. Kasi abala kayo maganda para atakihin kami dito. Ibigay mo na lang sa amin ang babae. Ibigay mo, Denver, para wala na tayong gulo. Ang problema, matigas yung ulo ko eh. Kaya wala kang makukuha sa aking babae. Wala ko ibabalik sa'yo. Patayin mo muna ako. Hindi tayo magkalaban dito, Denver. Kulo namin ito ng pamilya ng babaeng yon. Hindi siya pwede maging bagong babaylan sa hinaharap para lang matupad ang sumpa sabi ng ninuno niya. Kailangan mabasag yun dahil tulad nyo. Gusto lang din naming mabuhay na matiwasay. Kaya pala eh. May sumpa pala. Kung hindi nyo siya kinuha doon sa lugar kung saan siya nasanay, siguradong hindi mangyayari sumpa na yon dahil taga-syudad yan eh. Kinuha nyo lang. At dahil kinuha nyo, mangyayari ang sumpa na yan na sinasabi nyo. Malakas na siya ngayon dahil bato ng bruka ang nalunok niya. Ano? Bato ng bruka?
Nalunok niya! Nalunok niya ang bato ng lola niya! Hindi maaari! Lola ko! Lola ko ang aswang na yun! Dating albularyo ang bruha na yon, tama ba? Ginawa niyo siyang bruha dahil akala ninyo papatayin niya ang sarili niyang lahi. Sinasabi ko na nga bang ikaw yan, Berting? Mga hayop kayo! Hindi maaari ito! Papatayin ko sila! Mula sa bubong ng bahay, tumalon siya papunta kay Veronica. Pero mabilis akong kumilos at sinipa siya. Nagulat siya sa ginawa kong mabilis na pagkilos. Inatake naman ng isa si Veronica na nasa likuran ko. Pero pinatulan na siya ng babae kahit wala siyang masyadong kaalaman sa pakikipaglaban. Kaming dalawa ni Kaberting ang naglaban habang si Lola naman ay katapat ng isa. Mahina na si Lola ngunit dahil sa mga suot niyang anting-anting, hindi siya magawang lapitan ng isang matrukulan. Denver! Denver, ang sakit! Veronica! Bitawan niyo siya! Sige! Patayin mo yan! Ang init! Ang init ng dugo niya! Lumaban ka, Veronica! O sige ka, Kaberting. Huwag mo ilagay yung tako. Etong sa'yo. Aray ko. Buwisit na sa bayan yan. Tumalbog ako pabalik sa lupa dahil sa sampayan ni Lola na humarang sa katawan ko. Nang tumalon ako para tagain si Kaberting gamit ang itak. Hindi kasi agad makikita ang sampayan na yun sa dilim dahil alambre lang naman yon. Kaya naging sagabal nung umatake ako. Pero bumangon pa rin ako at tinandaan na kung saan nabanda ang sampayan na yon at muli kaming naglaban ng aswang. Bakit mabilis mo, Kamilos? Normal na tao ka lang naman! Di ba kala natin? Anong ginagawa mo? Nasisiraan ka naman ang ulo, ha? Hindi. Nagkunwari lang ako nasiraan ng ulo para malin lang kita at tumubra nga. Kaya ito sa'yo. Hayop ka! Wala ka nang kawala kasi nakakamatay sa aswang ang lason sa itak ko. At ito ba? Ha? Ano yung tinutulog mo sa akin? Hayop ka! Ano? Nagsisisi ka na ba dahil sinugod mo ako dito? Marami na aswang ang lumayo sa akin. Tapos sumugod ka pa talaga? Ano? Natatakot ka mapatay kayong lahat ni Veronica tapos ngayon nasaan kayo? Tutok pa rin namin yung sumpa ng pinuno niya. Veronica, tapusin mo na to! Hindi pwedeng ako lang ang may sugat. Dapat ikaw din! Ang sakit! Veronica, bilis! Denver! Bitawan mo siya, aswang! Lalaslasin ko yung leg mo! Walang ano-ano gamit ang mahaba niyang kuko. Nilaslas niya ang leeg ng pinuno ng matrukulan. Napatay na pala niya ang isa. At si Lola ay nakita ko na lang na nakahiga sa lupa. Ang isang aswang noon, balak pa sanang tumakas. Pero kinuha ko na ang tungkod ni Lola at hinagis papunta roon. Natumba ito at agad kong tinakbo. At nilaslas ang leeg gamit ang itak. Hindi nagtagal, naging tao na ang mga aswang. At tulad ng hula namin ay si Kaberting ngayon na nag-aanunsyo madalas sa sabungan. At paniguradong kapatid niya ang dalawang kasama niya. Ganito na ba talaga ako? Kung ganito na ako, hindi na ako uuwi sa amin. Baka masaktan ko pa yung pamilya ko. Huwag ka lang tumikim ng tao, iha. At aalisin natin yan paunti-unti sa katawan mo. Wala naman masama kung nandito ko eh. Kung gusto mo nga, gawin na lang kita misis ko eh. Aray ko naman, Lola. Kahit kailan talaga loko-loko ka. Ay, naku, Veronica. Kung mag-aasawa ka lang naman pumili ka ng lalaking matino. Huwag yung mahilig sa tandway, sa sabong at sa sugal. At higit sa lahat ay lampa. Alam naman niyang sampayan yun eh. Bakit yun ang inatake niya, hindi ba? Nakita ko nga po yun eh. Kasi sinakayin ako ng aswang na yun. Dinig na dinig ko nga po yung tunog ng alambre eh. Parang tunog ng malaking string ng gitara. O sige, pagtawanan niyo lang ako.
Alam niyo namang mahirap makita yun kasi maliit lang eh. Mga babae naman talaga oh. Sa ngayon, Miss Clar, ay manunugis pa rin naman po ako. Kaso sa panahon ngayon, wala na talagang aswang sa lugar namin. Asawa ko na po si Veronica. At syempre kami-kami lang naman ang magkakasama sa bundok na yon. Kaya sino pa bang hahanapin namin, di ba? At alam ko na hanggang ngayon, nasa katawan pa rin niya ang bato ng bruka. Pero nagawa na niyang mamuhay bilang tao. At nalalasahan na rin niya ang mga pagkain natin. Hanggang dito ko na lamang po tatapusin ang aking kwento. At oo nga po pala, salamat sa pamangkin kong tagasulat nitong liham ko. Ako po muli ito, si Denver. Lubos na gumagalang.